Morning po mga ka-farmers. Pasyal na naman po tayo dito sa palayan kasi nag-uumpisa na po ang mga taniman. Mag-uumpisa na po ang mga ulan dito sa amin. Nag-uulan-ulan na. Baka tayo makapang tanim-tanim na kasi halos 2 buwan na tag-init. Yung mga tao dito wala nang naisip na pag ibang paggagawin kasi yung pinagkukunan nila dito ng gawain pagsasaka lang po. Ito po yung palaya nga may mga taniman ng may sa ilalim ng tanim mga puno ng nyug. Ang ilalim po niyan, palayan po yan pero may mga tanim pong nyug sa ilalim ng palayan. O, may bahay po dyan sa gitna. Ito po yung karugtong ng ating video. Pinutol po natin kasi parang nagluloko yung cellphone natin kasi katagalan na rin po ito. Sana po kung susurtin tayo sa ating mga viewers, patuloy po natin yung suporta po ninyo sa akin. Subscribe na rin po at paki-like, paki-comment na rin sa comment section at suporta po nyo yung pag mga upload natin ng mga video para tuloy-tuloy po tayo sa ating mga viewers. Salamat po. Ito po yung mga palayan pa na hindi pa gaanong nalilinis kasi medyo alanganin pa sila sa panahon. Ngayon pa lang kasi umulan na buo isang araw, marang may kalakihan din na ulan para na ano yung lupa, basa-basa lang konti, pero sa tagal ng tuyo wala ring nagawa yung tubig, parang wala lang kwenta, parang dinaanan lang yung lupa na ano rin sa ilalim, ang sumipsip lang, tumuloy-tuloy lang sa ilalim. Pero darating din pa lang siguro pag umulan-ulan na talaga kasi sa amin dito hindi maiwasan talaga pagdating ng September, talagang tag-ulan yan at mga masamang panahon pa nga, minsan lumalakas-lakas pa, maabot pa sa mga mayroong bagyong halos sumobra pa yung tubig. Ito po yung sasabi ko na may yung ilalim po niyan ng taniman ay mga tanim po ng mga puno ng nyug. Tinaniman po ng may-ari ng lupa. Iwan ko kung anong purpose po niya. Yan po. Tinaniman po yan. Iwan ko kung anong purpose niya para may siguro masilungan yung mga tao niya. Yung mga nanananim. Umpisa yung tag-ulan, makakaan na rin tayo dito. Kapag umpisa na rin sa pagsaka. So, yung lupa minsan ano lang, medyo nabasa-basa lang konti. Pero okay na rin, parang umahalo na rin yung lupa niya. Lumalambot-lambot na rin para maging tuloy-tuloy na siya. Maka ano yung tubig niya, mababad sa lupa at saka matuloy-tuloy na ano na siya. Matraktor na. Ito, ang dami pong gulay po ito dito sa amin. Tawagin na sa amin kangkong. Iwan ko sa Tagalog kung anong pangalan dito. Gulay po ito. Pwede po tayo manguha nito para mayroon tayong maulam. Kangkong po kasi ito, kangkong. Manguha po tayong gulay para mayroon din tayo maulam pag dating natin sa bahay. Para hindi naman sayang yung content natin sa palayan. Ito, ang gaganda kasi ng ito po yung kangkong. Ang gaganda kasi ng ano niya, tanglay niya, yung tawag nila yung dulo kasi magaganda Hindi po siya maano yung mga dahon niya, Hindi sira. Maganda po. Masarap po 'to. Gisahin at saka lagyan ng nyug. May mga pangsahog ka. Sarap po kasi itong gulay na to. Tawag dito sa amin kangkong, tawagin. Yung sa Maynila tawag siguro, ganun din siguro sa Tagalog to. Kangkong din siguro to. Ito po yung gulay. Ginugulay po to. Kusa itong tumutubo dito sa palayan. Pagdating ng mga tag-ulan, tumutubo to dito. Kasi mga ano to, parang kusa lang talaga tumutubo. Mga ganitong panahon, may tag-ulan-ulan.
po yung mga palayan na di pa na inano lang kasi nila ito, nilinis lang para pagdating ng tag-ulan hindi na gaanong laki ang trabahuin, yung laki ang anuhin nila, laking trabahuin sa pag tatabas ng mga pilapil at saka mga damo para madalin siyang ano ng tubig, mababad yung tubig niya kasi kailangan kasi sa lupa pag mag-tractor tayo matubig siya, hindi yung walang tubig kasi pag tinractor siya hindi tatakbo yung gulong niya, yung pag ano ng lupa, pagkalkal para matuloy-tuloy na yung pag ano ng lupa niya, paglalambot para gawin na siyang talagang gawang palayan na, gawing taniman na. Kaya mga farmers dyan, tsaga-tsaga lang muna po tayo. Darating din panahon tayo. Makakaahon din tayo sa init ng panahon. Makakapagtanim-tanim na rin tayo. Dito po tayo sa palitan. Dito na po tayo sa kabilang side na mga palayan. Kanina nandun tayo. Nandun tayo kanina. Medyo malayo konti yan. Ngayon nandito naman tayo. Dadaanan ko kasi pauwi na tayo dito. Punta po tayo dito pa. Para marami pa tayong makitang mga palayan na humihingi ng tulong. Tulong ng tag-ulan, tulong ng tubig para tanim na, makapaglinis na, makapag-tractor. Ito po yung lapad ng mga palayan sa amin dito. Ito po yung lapad na. Marami pong may-ari niyan, iba't ibang may-ari niyan. Hanggang doon po yun, siguro. Abot po ito ng halos daang hektarya. Higit. Sa amin pagdating ng taniman maganda rin kasi yung pagtatanim sa amin may bayad ka na. Pagdating ng magbunga na yung palay, mag-harvest na, may palay ka na, may pera ka pa. Dami kasing ano ng pagkakakitaan dito sa palayan. Pagtatanim, tanim mo mga 3 buwan may higit, makakaani ka na. At saka pagdating ng pag-anihan, may palay ka pa. May parte ka sa pag-aani. Maliban lang sa pagtanim, may parte ka rin yan. Iba kasi sa amin dito, may iba kasi sa ibang lugar din. Yung pag-aani nila, ibang klase yung pagbibigay ng palay, yung parte. Ito po yung masukal na taniman pa. Hindi dinaanan ko kanina po, malinis na yun kasi inararo po yun ng kalabaw. Nalinis po yun ng kalabaw, inararo. Kaya medyo malinis. Ito po kasi hindi pa ito inasikaso ng may-ari. Kaya may kasukalan pa siya. Dito po tayo dadaan para makita po yung mga lugar-lugar na hindi pa gaano inasikaso ng may kanyang sakahan nung nag-aalaga nito. Ito po yung mga hanggang doon pa po yun. Yung mga palayan po yan. Naghihintay pa po lang. Shout out sa lahat ng mga farmers dyan. Dito naman po kami. Pasyal-pasyal po tayo. Ito po yung mga puno ng nyugan. May palayan po dyan. Yung ilalim kasi ng nyugan yan, sa mga puno ng nyugan, yung mga palayan po yan. Tinataniman po yan ng palay. Maluwang po yan. Pero siya lang pong nakaiba dito kasi yung karamihan walang tanim. Tinanim yung mga puno ng nyug, tinanim po yan sa taas lang ng pilapil. Pinagtatanim nila. Kaya nang naglakihan na, yan ang ginalabasan, no? Ang dami po ng mga tanim na puno ng nyug. Pero mga palayan po yan doon. Ang ganda kasi ng tingnan kasi pag magtatanim yung mga tao, hindi mainit. Yun po yung may bahay doon, pahingahan po ng pag nagtataniman. Hindi kasi gaano kainit kung magtataniman at saka mag-anihan kasi may mga puno ng nyug, pwede ka makasilong.
Yan lang po ang nag-iisa dito nga mga palayan na may mga tanim ng nyug. Bawat pilapil kasi tinaniman po nila. Iwan ko kung ang purpose ng may-ari ng lupa nito. Yan po. Dami pong puno yan. Pero hindi pa po nagbubunga yung karamihan dyan. Ilan-ilan pa lang. Pero palayan po yan sa ilalim ng silong ng mga nyugan yan. Mga palayan po yan. Taniman po ng palayan yan. Nag-uumpisa na po ang ulan-ulan dito sa amin. Siguro makakapag-umpisa na rin siguro at maglinis-linis ng mga pilapil yung kanya-kanyang may sakahan. Pasyal-pasyal lang muna po tayo habang wala pa tayong nagagawang job kasi wala tayong ginagawa ngayon. Pailan-ilan lang yung nagpapagawa. Nag-extra tayo sa construction, nag-extra tayo sa palayan, pero pailan-ilan lang. Hindi masyadong katagalan yung nagpapatrabaho sa atin, nagpapa-extra. Kaya pasyal-pasyal muna tayo sa mga lugar namin dito sa aming bayan. Ito po yung mga palayan namin. Hindi pa gaano nalilinis kasi ngayon pa lang umulan na isang araw na malakas at saka isang araw na tuloy-tuloy ang ulan. Ngayon pa lang sa loob ng 2 buwan na init. Kaya nag-ano rin yung mga may-ari ng sakahan, parang nakikiramdam na rin kung uulan na ba to, kung makakatuloy-tuloy na pagtanim, para makatuloy-tuloy na yung pag-asa ng mga manananim dito at saka yung may-ari ng mga lupa, may-ari ng sakahan. Kasi matagal-tagal na lang walang gawain yung mga tao. Sinasaahan nila yung dito lang sa palayan. Yung magdating ng mga traktor, papatrabaho. Pasyal-pasyal muna tayo sa mga palayan. Nag-umpisa na rin dito kasi sila maglinis-linis ng mga pilapil para ma-prepare